Served for time in the Department of Foreign Affairs. Si Dr. Apolinario Jun Losada, he is a doctor of economics. He's also part of my consultant advisors, especially foreign affairs and economics. Dating congressman sa Mindanao, mas kilala ito sa pangalang Ompong Plaza, Congressman Ompong Plaza. Tagabata ko ito, kaya lang, panay puti na ang buhok nito. Dati kong presidente ng Philippine Chamber of Commerce. Siya ngayon ho, chairman, si Mr. Ed Lacson. Dating governor at ngayon vice governor ng Sulu, si Vice Governor Ben Lo. Membro ho ito ng Pag-ibig Board. Ito ho ay naging labat din. Naging membro din ho ng Department of Labor. Isa po ho sa tinatanong-tanong, lalo na sa mga labor problems, si Mr. Jess Varela. Ito ho ay kasama ko sa Friday Club. Ito ho ang aking mga katulong sa pamamahala sa Makati hanggang ngayon. Expert ko ito sa accounting, nagtuturo sa Lasal, magamat graduate ito ng Ateneo, kaya tinuturoan na Lasal kung paano magkamali. Mr. Francisco Diaz. Vice President po ng Pag-ibig, po chairman ng Pag-ibig, kaya po yun mamaya, titignan kayo isa-isa kung mukha kayong member ng Pag-ibig. Si Mr. Alex Aguilar. Members of the Filipino community present this evening, officers and staff of the embassy, mga brothers at mga sis ko po sa Alpha Phi Omega, at po pinupuri ko mahihigo yung aming prat. Kaya lang, huwag nyo itanong kung kailan ako naging miyembro. Mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Masa Alkir. Well, thank you very much for the sacrifice you had undergone para tayo magkakita-kita ngayong gabi. Ito pang-5 o pang-6 na bansa ko na pinuntahan. Magmula nung ako mailagay ng ating Pangulo, pinagkatiwalaan para maging Presidential Advisor for OFW concern. And that's the reason why napakalawak po ng aking hinaharap na trabaho, basta't meron rin lamang didikit sa problema o mga programa para sa OFW, I have to be involved. But more than that, I'm also a cabinet member. I have been assigned to handle the shelter sector. In that capacity, 6 kong korporasyon ang aking hinahawakan. Isa na nga po yung kay Alex, yun kong Pag-ibig. Chairman ho ako lahat ito. Chairman ho ako ng Pag-ibig, chairman ako ng NHA, chairman ho ako ng HLURB, HGC, Socialized Housing, among other organizations. Ako din ho napagkatiwalaan at ito rin kaugnay sa OFW, particularly chairman ho ako ng Interagency Against Human Trafficking. So, ganito o talaga dahil sa libo-libong mga kababayan ho natin ang naloloko at kung saan nagadala sa iba-ibang bansa. I'm also the chairman. Alam niyo, si President Noli Di Castro was formerly the task force head of yung sa anti-illegal recruitment. Pero pinalawak na ho ito ni Pangulong Noynoy, at kaya kung ano man ho ako ngayon, kung ano man ho ang nagawa ko, kung tumaas man ho ako sa survey, etc. etc. Ito naman ho dahil sa tiwala at suportang ibinigay po sa akin ni Pangulong Noynoy. So, hindi lang ho ako sa anti-illegal recruitment, kundi sabi ko sa inyo, I've been made a presidential advisor.
Kahapon po, medyo malungkot na araw sa atin. That is a day we will have to remember always. Bali ba naman hindi lang iisa, kundi 3 Pilipino ang in-execute kahapon. Palagay ko wala pang record na in-execute all at the same time. And that was one reason why I had really appealed up to the last hour. Para kung maaari, sabi nga sa Pusoy merong good, better, best. Kung maaari sana best, ma-stay yung 3. Kung hindi naman, yung 2. Yung 2, Pilipina po yan. When I first came to know that they were scheduled to be executed, I could not imagine that they will be facing a firing squad. Kasi all the while, my impression was, in the imposition of the death penalty, it was by musketry. Mabuti naman at it was by a lethal injection. So, walang nakakita at it was not made public. Babasahin ko lamang po sa inyo ang pinaabot kong mensahe sa kabuuan ng ating bansa. I was the one who broke the news that they were already executed. To tell you frankly, medyo hirap po ako dito sa biyahe namin. Ngayon lang ako nakapagbiyahe ng madaling araw. Kanina dumating kami, mga alas 4, natulog kami, mga alas 6. Kung bakit dito ang biyahe sa GCC, kung hindi hating gabi, madaling araw ang biyahe. Mga kababayan, isang malungkot na araw po para sa ating lahat ang 30 ng Marso. Hanggang sa huling sandali, ginawa po natin ang lahat upang maipaliban ang pagbitay sa 3 nating kababayan sa China. Pumunta po ako sa Beijing noong 18 at 19 ng Pebrero upang makisumamo na huwag namang matuloy ang pagbitay na nakatakda noong 21 at 22 ng Pebrero. Pinagbigyan po nila ang ating kahilingan at hindi nga ho natuloy ang pagbitay. Nagpasalamat po tayo sa China. Subalit, hindi po nagbago ang kanilang sentensya. Tila binigyan lang sila ng kaunting panahon at palugit upang ihanda nila ang kanilang mga sarili sa hindi maiiwasang pangyayari. Ganun pa man, hindi po tayo tumigil sa ating pakiusap. Bago po ako umalis ng Maynila upang gampanan ng aking kasalukuyang misyon sa Qatar at dito sa Saudi Arabia, ipinadalo ko ang aking huling pakiusap sa China na kung maaari tulungan tayong panatiliing buhay ang 3 Pilipinong ito habang iniimbestigahan ng ating pamahalaan ang bagong ebidensya na tila nagpapakita ng 1 o 2 man lamang sa kanila kung hindi silang 3 ay naging inosenteng tagapagdala lamang ng droga nang hindi nila nalalaman na sila'y may dala kung anuman ang kanilang dala. Katulad na sabi ko kanina, ako ay a lawyer by profession. Sa Pilipinas, meron sinasabing newly discovered evidence. Nung magbista, nasabi man ni Sally Villanueva na pinaabot lamang sa kanya, pero hanggang sa salita lamang niya. Pero napag-alaman namin kung sino yung mga nag-recruit sa kanya at ito ay pinahuli natin sa NBI at ang huling balita ko ngayon ay nagtatago na. Pero mahuhuli natin yung saan ba mapupunta. Ang nakalulungkot po dito, hindi po tayo napagbigyan at ang resulta nga ay ang kamatayan ng 3 Pilipino sa China. Ang tanong po ay, tunay po ba silang nagkasala? Hindi na ba natin malalaman